halimbawa, growing church yan kasi ang laki ng simbahan nila. Yung po simbahan, kukumpara po sa aming church ay almost kasing laki lang po natin. Kasing laki lang po ang church na ito sa aming church o sa Holy Night Music Church. People think na malaki o growing ang church no, dahil sa laki ng building. Yes, we can consider of course, but hindi po ito no, tunay na nagpapahayag na ang church na ito ay growing kung base lamang sa laki ng building o panambahan. Ngayon, nasa Pilipinas, ang pinakamalaking Coliseum o Dome. No? I'm not so sure kung natapos na. Una, bago siya no, ay ang Philippine Arena. Ito po ay may kapasidad na 75,000 seating capacity. No, na pinatayo ng INC. At ngayon, no, again, not so sure kung tapos na, kung i-furnish na at ginagamit na, ay ang tinatawag na King Dome, no, na pinatayo no, ni Apollo Kibuloy. So if we think na church is growing base sa building, no, sa aking pong mga binanggit, ay hindi po ito isang pagkatoon ng church ay naglulo kung base lamang sa laki namin building. We may also think no, ang church ay nag-grow sa dami ng members, sa dami ng dumadalo. Of course, it speaks no, sa growth ng isang church, no, sa bilang ng dumadalo. We can see po sa Book of Acts, no, sa kauna-unahang pagkakataon no, na si Pedro ay nangaral, sabi po doon, 3,000 sumampalataya. Then, no, we can read 5,000 sumampalataya. And then, we can read, no, marami ng mga priests, no, mga Pharisees ang sumampalataya. And then, we can also read, no, araw-araw nagdaragdag ng Diyos ng mga naligtas. Yes, numbers speaks, no, na ang church ay nag-grow. Pero hindi ito laging totoo. No, if we compare no, JPCP sa attendance, halimbawa po ng Roman Catholic every Sunday, masasabi natin no, they are more than us. We may also think that church po ay growing kung ang income o pananalapi ng church ay malaki. Yes, we can also say na church ay nag-grow base sa pananalapi ng simbahan. We can see po no, sa panahon po ng mga apostol kung paano po ang kanila pong mga gawain ay hindi po tinustusan no, ng miracle bread o ng langit, kundi ginagamit ay ang mga mananampalataya. Even sa panahon ng ating Panginoong Jesus, sabi po doon sa Lucas chapter 8, no, may mga pangalan na mention ng mga kababaihan, sila Susana, sila Mary Magdalene, etc., supporting the ministry ng ating Panginoong Jesus. But hindi rin ito tiyak na nagsasabi na dahil malaki ang pera ng simbahan, ang simbahan nito ay sadyang lumalago. Dahil again, no, imagine no, ang pera no, ng Kibuloy, no, kung gaano po they spend money for this dome no, para po maitayo. May mga mega churches na meron po sa isang linggo, one Sunday service, no, meron silang 6 na worship services. No? Mula umaga hanggang gabi. And so you can imagine, no, every 2 hours may worship service. We can imagine and think, let's say, no, 50% lamang po no, ang nagbibigay no, sa lahat ng umaattend no, sa mga pananambahan nila, ay sadyang meron po silang malaking pananalapi. But I suspect, hindi ko naman po nila lahat, na yes, meron po mga mega churches, no, hundreds ang kanilang attendance, o 1,000 ang kanilang attendance. Meron silang panambahan, 6 na worship services sa isang araw ng linggo. We can imagine kung gaano kalaking pera ang kanilang natin dito. But I suspect, again, hindi ko po nila lahat, no, gaano kaya karami po ang mga Kristiyano doon na talagang lumalago dahil sa kanilang pong pagdalo.
No, kung nasa maliit na simbahan po, no, ay meron pong tinatawag na simbawi. Sisimba, then will. No? How much more, no, sa mga malalaking simbahan. I suspect, again, hindi ko po nila lahat, no, na maraming complaints na dumadalo sa ganitong mga gawain. Kasi halimbawa, no, dahil linggo at maraming oras ng pananabahan, ngayon, hindi tayo makakasaksi ng laban ni Pacquiao, pero na sa panahon na aktibo si Pacquiao, no, many will watch first, no, dahil yung laban ni Pacquiao, bago dumalo sa pananabahan. And she will reason, anyway, meron namang panambahan sa hapon. So, makapanood muna ako ng live. O meron naman kaya, no, bibisita muna ako sa aking kumare, sa aking kumpare, ngayong umaga. And so, sa gabi na lang ako mananabahan. Doon, no, kung tayo bibisita para po i-evangelize yung ating kumare o ating kumpare, no, sila'y mabahagian ng salita ng Diyos, no, pero kung yan samahan lamang, no, ng marites, no, at ipagpapalit, no, ang pananambahan, no, kay marites, and then that's not really good. O, no, magbabay muna kami, no, aakit muna kami ng bundok. No, hirap naman sa gabi kami aakyat. So, umaga alis, and then mamayang hapon na lang, mamayang gabi na lang kami mananambahan. So, I suspect, no, maraming talagang hindi magiging complacent, no, sa kanilang pagdalo. Ako ba'y natutong sumimba sa akin pong, nung ako po ay grade 6. Nung ako po ay napunta sa aking pong lolo sa Samar, sa Eastern Samar po, sa oras, ang mother ko po ay baray-baray. Siya po nagturo sa akin ng pagsimba. No? Kahit hindi nyo na magtalong sa lolo ko kasi patay na siya, no? Sa tatay ko na lang. No? At lagi po kami nagsisimba linggo-linggo at ang aming simba po ay first mass. Okay na sa dati po pala ng palataya. First mass. Alas 4:30 ng madaling araw. At ang sabi ng lolo ko, no, sabi niya, ako, no, first mass tayo linggo-linggo kasi dapat inuuna natin ang Diyos. Hindi Israel, no, kaya lang sa maling pananampalataya. It was sincere, yet sincerely wrong. Pero ang point ko is, yes, no, sinasabi ng banal na kasulatan, no, seek first His kingdom and His righteousness. No? Siya dapat ang ating unang higit sa lahat. Hindi tayo nananambahan, no, kasi free time tayo. Hindi tayo nananambahan kasi anyway, nag-gumising ako ng maaga, natapos ko na ang aking mga gawain and so I will go to church. No, it should be our first list. No? Higit sa lahat, no, pag sumakitan natin ang kalooban ng Panginoon. So I can mention many, no, na magsasabi na ito ang thinking ng tao para sabihin ng isang church ay nag-grow. Pero hindi po yan ang ating hindi po yan ang ating pangamin. Hindi po ilalahatin ang lahat ng ito sapagkat tayo ay narito para po makinig ng salita ng Diyos. Ano siya? Amen? So sige po, tayo lahat ay tumayo at tumayan po natin ang salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may Biblia, makibukas po tayo sa Efeso, Kabanatang 4, Ephesians chapter 4. At ang ating babasahin po ay simula po 11 hanggang 16. Efeso Kabanatang 4, bilang 11 hanggang 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa na ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga tao, ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo
nating lahat. Sa pamamagitan niya, buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos at gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag ito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo po sa daling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng marami, Panginoon, sa pribilehiyong ito na muli, O Diyos, kami ay inyo po iipon sa lugar na ito ng pananambahan. At gaya ng iyo pong sinabi sa iyong salita, kung kami po sa iyo ay lalapit, kayo po'y lalapit sa amin, Panginoon. Lord, we're here to draw near to you, O God, and so draw near to us, O Lord. As we are here, O God, to praise you, to honor you, Lord, to seek your way, Panginoon, Lord, masumpungan namin kayo. Maranasan namin kayo, Panginoon. Tunay, Panginoon, as you said in your word, O Lord God, kung saan, Panginoon, ang mga anak mo ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, pinananahanan mo ng iyong presensya. Lord, we acknowledge your presence, O God, and speak to us, Panginoon. Pagpalain niyo kami ng iyong mga salita, O Diyos. Yamang hindi kami lamang mabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa iyong mga salita. Tunay mo kaming pakalit, Panginoon. Tunay mo kaming kausapin, Panginoon. As you said in your word that we are your sheep, Panginoon, and we can hear your voice, we can listen to your voice, Panginoon. So speak to us, O God. Bless us, O Lord, with your Holy Spirit, Panginoon. Magkaroon kami ng pagkauhaw, pag-unawa, at pagtugunan na nararapat sa mga salitang aming maririnig, Panginoon. Sa aming dalangin namin ito na may masasalamat sa aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ko'y magsabi niyan. Amen. Amen. Yung po, maaaring po tayo makapos sa presensya ng Panginoon. Ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Efeso ay isa po sa mga sulat ni Paul. No? Makita natin 13, no? Ephesians, o sa 13 books ng New Testament, si Pablo ang sumulat. At isa po ito, no, sa 13 sulat ni Pablo, ang ating pong binasa sa Efeso. At isa po ito, no, sa sinulat ni Pablo habang siya po ay nakapiit. Mababasa po natin yan sa verse 1 ng chapter 4 ng Efeso. At apat po, no, sa 13 na sinulat po ni Paul ay sinulat niya habang siya ay nakakulong. No, isa po doon ang sulat niya sa mga taga-Efeso na ating pong binasa. Sulat niya sa mga taga-Pilipos, sulat niya sa mga mananampalataya sa Colose, at ang sulat niya kay Pilimon. Imagine, here is Paul, kahit po siya ay nakapiit, hindi po siya nahadlangan, hindi po siya naawat, no, sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang pagmamahal sa kaluluwa, sa pagmamahal niya sa kapwa niya mananampalataya. Patuloy siya nagmi-ministeryo dito sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan po ng pagsusulat sa paglumay ng Holy Spirit to encourage his fellow believers. Sulat ni Pablo po, no, sa mga taga-Pilipos, maririnig natin ng paulit-ulit ang mga salitang magdala, no, o rejoice in the Lord always. And I say it again, sabi po yun sa Pilipos 4:4, rejoice. Tunay, we can see ito po, si Pablo ay sadya pong napaka-dedicated sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon through ministering to his fellow believers sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ito pong sinulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, again, no, sinulat niya po ito habang siya ay nakapiit. At kung nais natin, no, ma-refresh ang ating pong isip, no, kung paano niya po sinimulan ang gawain po sa Efeso, basahin na lamang po ninyo ang aklat ng mga gawa, chapter 19. But let me read po yung Acts chapter 20. Dito po ang kanya pong audience, if I may say, ay mga elders o kapwa niya po, no, mga pastor, mga ngaral. Naiiwan po niya. Dito po sa Acts chapter 20, and let me read. Bago po pala ako magpatuloy, huwag ko kayo mag-alala, I will just talk maybe 30 minutes. 30 minutes and 1 hour. And minsan lang naman ako. Baka hindi na ako magkabalik, so magtalahin ko na.
But I believe na nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Amen? And so let's listen sa salita ng Diyos. Ito po ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20. Kaya pangyayari nga po ito, no, si Paul, aalis na po, no, at sabihin natin para baga may ultimo adios niya sa kanyang pong kapwa manggagawa. Ito po ang kanyang pong mga salita. In Acts chapter 20, let me begin with verse 17. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesia na nasa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Ako'y sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Grego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Jesus. Verse 22, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin bilang pagsunod sa Espiritu Santo. Ang mangyayari sa akin doon. Verse 23, ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Look at Paul, kahit alam niya na may death threat sa kanya, anywhere he goes, nagpapatuloy siya. Kasi alam niya ito ang pagkatawag sa kanya, ang mangaral ng mabuting balita. Tuloy ko po ang basa, verse 25. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya sa araw na ito'y sinabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang pinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipason ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. 32, at ngayon pinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang mga salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilat o pananamit ninuman. Alam ninyong nagpanat ako ng buto upang kumita ng kabubuhay namin magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin ninyo ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Verse 36, pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita at siya'y inihatid nila sa barko. Hindi ko naman po ito binasa para po ihatid ninyo ako sa airport. Binasa ko lamang po para makita natin na sadya ito pong si Pablo ay ganoon na lang ang kanya pong dedication para po
no, sa pangangaral ng mabuting balita. And I encourage each one of us here na ganoon din marapat ang ating pong pagnanais, hindi lamang no, sa aming pong mga pastor, na sa aming paghahangad ng pangaral ng salita ng Diyos, kundi ganoon din naman sa inyo bilang aming mga tupa na kayo po'y naghahangad din naman no, na kayo ay mapangaralan upang kayo ay matuto at tumago sa pananampalataya. Sabi nga nila, no, ang discipleship, no, it takes two, even three, no? Ang discipler, ang pastor, and ang disciple, ang miyembro, ang estudyante, gamit ang text, ang Biblia, sa pagbubuhay ng Holy Spirit na siyang tunay nating guro. Okay, so ngayon, dito na po tayo sa text natin. Pag sabi sa iyo, katabi, introduction ko lang yun. Okay, let me go po sa ating pong text this morning. Tatlong puntos po na gusto pong ipahagi. Prerequisite or necessities or requirements, no, para po ang isang mananampalataya and as a church ay lumago sa pananampalataya. Una po, the ministry of the Word. The ministry of the Word. Again, sabi po ng text natin sa Efeso Kabanatang 4 sa verse 11, at binigyan niya, referring to Jesus, ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ang mga nabanggit no, ng mga kaloob na ito, these are all the ministry of the Word, or for the ministry of the Word, para sa pangangaral ng salita ng Diyos. At napakahalaga, no? Prerequisite ito, requirements ito. No, church will not grow, individual believer will not grow kung walang ministeryo na pangangaral ng salita ng Diyos. May I hear po yung amen? Ito ang kaloob ng Diyos, no? Propeta, apostol, evangelista, pastor, guro, para po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang textbook ng mangangaral, ang pinapangaral niya, of course, ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sa 2 Timothy chapter 4, sa 2 Timothy chapter 4, let me read po, beginning verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang isip. Ngunit ikaw, maging mahinaw ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. At tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Yes, no? Sulat ito ni Pablo kay Timoteo. At kung itutuloy natin ang basa, again, no, here, si Paul no, ay sumulat kay Timoteo sa pangalawang pagkakataon. At he was about, no, siya nagpapahayag na ng kanyang pamamaanan. Pero sa kabila niyon, ang kanyang paring, no, kumbaga, parang last will testament na ito kay Timoteo. Pero sa kabila, no, na siya po ay mamamatay na, mawawala na sa buhay na ito, still, ang number one priority niya ay ang maibahagi ang salita ng Panginoon. And this time, he is encouraging Timothy, maging masigasig ka sa pagtuturo ng mabuting balita. Tuloy ko lang po ang basa sa verse 6 to 7, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Look at Paul, no? Nasesense niya na, nirepere sa kanya ng Lord na he will die. Pero still, ang kanyang priority ay ang mabuting balita ay may pangalan. Ako'y gusto lang isang handog na ibubuhos sa dambana.
Pinabuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong tapuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Naririnig po ba ako sa likod? Okay naman po. Medyo clear naman po. Hindi naman po ako galit, no? Gusto ko lang matiyak na naririnig, kaya medyo nilalakas ako lang ng konti. Now in our time, no? Gaano at paano pinapangaral ang salita ng Diyos sa ating panahon. You will observe po, no? Lalo na nung dumating ang pandemya, no? Marami nasanay, no? Sa e-worship, no? I mean, no? Through social media, or Facebook, or Google Meet, o ano man po mga means, no? Para po sa pananambahan. This was good, no? Sa panahon ng pandemya. Pero hanggang ngayon, no? Wala na pandemya, asa ng mga mananampalataya. Hindi na nasanay na sa through internet. No, kami po ay nagpe-face-to-face na po. In fact, ang katotohanan, kahit po of course, nung first 2 or 3 months or 4 months, pagpasok po ng COVID, ay hindi po namin nagagawa. Pero eventually po, no, nagpaalam po sa barangay namin, sir, pwede ba namin gawin social distancing, and then dahil yung church namin ay hindi naman kalakihan, gagawin namin yung double service. Sabi ng barangay sa amin, sige po, gawin po ninyo, wag lang kayo magsumbong. So, tinuloy lang namin. Kaya lang, kalungkot, no? Merong mga kalauna, may mga members din talaga na parang nakontento na, no? Through net na lamang. Iba, kahit ngayon sa aming po church, no, meron pa rin ilan po na hindi pa rin talaga fully nakakapalik. No, I don't know, parang nasanay ata sa net. The question is, in our time, no, paano po, gaano po pinapangaral ang mabuting balita? Ma-observe po natin, no? Minsan mahabang kantahan, maiksi mensahe. You will observe, no? Minsan may mga churches, babasahin ang salita ng Diyos, pagkatapos magbasa ng salita ng Diyos, yung mga ngaral, hindi na nabanggit ang salita ng Diyos. We're here to listen to the Word of God. Can you say amen? Ito ang salita ng Diyos, ang pangunahing kailangan natin for growth. Why? Kasi ito ang katotohanan at pawang katotohanan. Why? No, maingay ang lies, ang kasinungalingan. Very resounding sa ating pong panahon. And all means and ways, avenues para mapalaganap, no, ang kasinungalingan ay ginagamit ni Satan. And so, napakahalaga sa ating pong paglago spiritual na tayo po ay nakakapakinig at intentionally nakikinig sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Noong panahon po, nung kasagsagan na tinutulang ang SOGB, alam niyo po ito marahil, very resounding ang mga salitang, follow your heart and you will never go wrong. Sundin mo lang ang puso mo, hindi ka magkakamali. Palagay ko, bago SOGB, bentang-benta ng mga kasabihan ito. Sige lang kung anong nasa puso mo, sundin mo. Diba? You will never go wrong. No, sabi ng isang kilalang pong showbiz personality, no, na sa katauhan ni Boy Abunda, no, sabi niya, paano magkakamali ang pagmamahal? Isa po yung may karelasyon kung kapwa niya lalaki. So yun he is saying, no, basta nagmamahal, hindi mali yan. Basta sinusunod mo ang puso mo, hindi mali yan. Gaano maraming ganyan, minsan kahit sa Kristiyano, lumalabas sa bibig natin. Kung ano nasa puso mo, gawin mo lang. Pero ano sabi ng Bible, di ba, Jeremiah, ang puso ay mandaraya. Ang sabi ni Jesus mismo, no, ang nagpapalumi sa Matthew 15, ang nagpapalumi sa tao ay hindi yung kanyang kinakain pumapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil ang lumalabas sa kanyang bibig ay mula sa kanyang puso. Ano ang puso ng tao? Let me read Matthew chapter 15. Si Jesus pong nagsasalita po dito, verse 18 to 19. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao.
sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang ulit. Very clear, sinabi ni Jesus, we cannot just follow our hearts. Hindi natin po pwedeng sundin lamang ang ating puso. Ang tama ay, ang puso natin ay idulog natin sa kanyang mga salita, sa kanyang katotohanan, at itong maging patnubay natin sa ating pagpapasya, sa ating pag-ibig, sa ating puso. Sabi ng awit 119, Psalm 119, verse 9, paano mapapanatili malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Hindi, not just to follow our hearts and we will never go wrong. Lagay ko, alam po ninyo ang 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ako po, alam ko, pero hindi ko po memorize, so basahin ko po sa inyo. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. All scriptures is God's breath. This is the speaking word of God. Speaking word of God. Ang salita ng Diyos, the Bible is the only saving word of God. Ito lamang ang salita na nagbibigay ng kaligtasan. The Bible, is the sanctifying word of God. Ito lamang ang salita ng Diyos na nagpapabuti sa atin, kapag nagtuturo sa atin sa kabanalan, nag-aakay sa atin sa kabanalan. Kaya po, mga kapatid, mga pakumani ng palataya, let us be good and faithful listener ng salita ng Diyos. Whenever the word is being preached, let us be attentive, intentional, willing to listen and understand the word of the Lord. Remember the parable of the sower, sino po yung namunga ng 100, 60, 30, yung pong nakikinig at inuunawa ang salita ng Diyos. Pag sabi sa iyo katabi, pamati. Alam mo yung sabihin ng pamati? Makinig sa salita ng Diyos. Kasi ang nakikinig at inuunawa ito ay katulad ng pinhig na punta sa matabang lupa. At ito ay namunga ng 100, 60, 30. Yan po sabi po ng parable of the sower. Kami po bilang mga pastor, mga ngaral ng salita ng Diyos, we will do our best na kami ay faithfully at masigasig na makapangaral ng salita ng Diyos. Sa inyo naman, aming mga tupa, do also your best. To listen, to understand, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, and so sama-sama tayo lumago sa pananampalataya sa Panginoon. And you may start, I hope, na sinimulan nyo na yan. In fact, sa amin po sa church namin, I used to say, pero nagsawa na ako, napagod na ako sa kasasabi. Imagine every Sunday, ginawa ko ata po, almost 3 years. Straight 3 years. Every Sunday worship service, pakitignan na yung katabi, pag walang Bible, tignan mo ng masama. Nangyari yung iba, binasama na, umalis na. Kasi ayaw magdala ng Bible. Hello. We will grow through listening to His Word. So let us be intentional. No, sabi ng isang mangangaral, marami daw lumaki sa church. No, grow knowing hymns, songs, but not knowing Him alone. And that's sad. Kung lumaki sa simbahan, ang daming alam ng kanta, pero hindi kilala si Jesus. Why? Hindi nangaral ng pastor. Hindi nangaral ng pastor niya sabihin ko sa atin, God yun. O, we don't listen attentively. O, ba't hindi ako lumalago? Tagal ko na sa simbahan.
You ask yourself, am I listening? Am I have that heart to know and understand yung aking pananampalataya? Remember yung mga believers sa Berean, pagkatapos si Paul mangaral, champion sa pangangaral, pinakamahusay marahil na mangangaral. Anong ginagawa nila? Hindi naman sila negative thinker o negative criticizer. They go home at patuloy nilang pinagbubulay-bulayan kung ito'y naaayon sa salita ng Diyos. I'm not saying na tayo po'y maging critical, no? What I'm saying is, maging talagang intentional. Every time we go to church and listen, and may sa Bible study, and may sa worship service, let us be intentional. I want to go to church to listen to your word, Lord. To know you more. To hear your voice. Yun ang gusto ko, ang take home ko, Lord, hindi yung joke ni Pastor. Ang take home ko yung salita mong nangusap sa atin. So every time na kayo dadako sa church, isama po ninyo, mag-pray kayo sa inyong bahay, Lord, speak to me. Lord, gamitin mo si Pastor to speak to me. And then, pag-uwi ninyo, patuloy ninyo pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos para makarinig lamang. Hindi tayo nakikinig upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya. At higit nating makilala pa ang Diyos at masamba natin siya ayon sa Kanya kalooban at sa Kanya pong kapangyarihan. Remember Moses, kung paano siya makinig sa salita ng Diyos, paano niya naririnig ang salita ng Diyos. Kaya kahit nung sinabi ni Lord sa kanya, itaas mo yung tungkod mo, mahahati ang Red Sea. Di ba ba? Kung maririnig natin yun sa isang hindi naniniwala sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, who would do that? Who would believe? May taas mo lang yung tungkod, mahahati ang Red Sea. Pero si Moses hindi niya sinabi ang salita ng Panginoon. Ito hindi, he trust and obey. Tinaas niya at ito ay nahati. Remember si Joshua. Ang sinabi ng Lord sa kanya, sige, una niyo ikaw kung kalang Jericho, mag-ikot-ikot kayo doon every day, once a day. On the 7th day, 7 times kayo mag-ikot. Walang matinong sundalo o mandirigma ang susunod sa ganong hindi niya. Because wall of Jericho, napakatatang, napakatibay, and then napakadaling, no? Lalo na sa 7th day, na 7 times silang iikot. Hindi sana, bumuhusan na sila ng kasumpe, uhulugan na sila ng bato. Pero ang ginawa ni Joshua, he just obeyed. He trusted and obeyed. Napakahalaga po na tayo po ay totoong nakikinig, attentively nakikinig, intentionally nakikinig, at nagtitiwala, at sumusunod, sumasampalataya. Pero yes, hindi tayo perfect. Even Moses, alala niyo si Moses, sinabi ng Lord, sige, magsalita ka sa bato. Ang ginawa niya, pinalo niya ito ng 2 beses. Nagpadala siya sa kanyang damdamin. Kaya galit na siya, inis sa mga kapwa niya, Hebreo, na matigas ang mga ulo. Na every time may problema, reklamo. Nung nawala ng tubig, for 3rd time, the same, magreklamo pa rin. Ano nangyari kay Moses? Nagpadala siya sa kanyang damdamin. He followed his heart, not follow the word of God. Kung sabi ng Lord sa kanya, malinaw, okay, tawagin mo sila, isama mo sila sa harapan ng batulihan, and then magsalita ka sa bato ito, maglalabas ng tubig. Pinalo niya. Ano nangyari sa kanya? Hindi siya nakapasok sa lupang pangako. When you listen to His word, sa Lord, sa salita ng Panginoon, listen attentively, trust, and obey. Pangalawa po, na essential o prerequisite sa paglago as individual and as a congregation or as a church, the ministry of the believers, or the ministry of the body. Ministeryo ng bawat miyembro ng iglesia. Again, sabi ko ng verse 12, sa ating pong text, Ephesians chapter 4, ginawa na ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo.
Ang church po, yes, is one body, pero binubuo ng mga iba't ibang bahagi. At ang bawat bahagi ay may gampanin. Church goes, no, kung ang bawat miyembro ay nakikibahagi, ginagampanan ang kanyang tungkulin, ang kanyang bahagi sa iglesia. Yung salitang paglilingkod dito, no, sa verse 12, ay ang salitang diakonia. Sa hulingan po, no, na lingwahe ng New Testament, na may pakahulugan pong attendant, waiter. Literal na kahulugan, waiter o server. Waiter po, no? Ano ba yung Tagalog ng waiter? No? Nagsiservice sa pagkain. Pag may order ka. No, hindi po ito yung waiter na naghihintay. Si waiter daw. Eh, maraming church-goer waiter. No? Waiter na bubuksan yung electric pan, I hope, no, sa church na ito wala nang bisita. Kung may bisita man, praise God. Pero kung wala pong bisita, no, tayo may mga miyembro na sa iglesia ito, hindi na po tayo waiter, na tagahintay na lang. Tayo po yung gumagawa. No? Ang bisita, dapat yan, wini-wait ng usher, wini-welcome, binadala sa upuan, wini-entertain ng kaunti. No? Pero ang mga member hindi na bisita, tayo po yung tumitingin. O sa church, okay na ba ang sound system? O huwag kang ninyo pakialaman kung hindi ninyo yung gawain. I don't mean that, no? Meaning, no, meron na tayong kanya-kanyang mga gampanin ayon sa kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos. No, hindi na tayo bisita. No, ultimo pagbukas ng electric pan, talaga naman, si Pastor pa magbubukas, si Elder pa magbubukas, ultimo pagbukas ng pinto, etc. Dapat tayo pong lahat, bilang bahagi ng iglesia nito, ay meron pong kanya-kanya pong gampanin. So, hindi po tayo pinagministeryuhan, no, ng pastor sa pamamagitan ng ministry ng salita ng Diyos o sa pangangaral ng salita ng Diyos para lang dyan ay umupo. Para lamang dyan, no, ay sabi nga, mag-sitting pretty. You are there, pinapakain ng salita ng Diyos para meron kang energy, meron kang knowledge, meron kang gabay mula sa salita ng Diyos para sa iyong paglilingkod, para sa iyong pakikibahagi. Imagine kung wala po yung inyong music ministry. Hindi naman natin sinasabi, no, na kapag walang instrument, wala nang bahan.